Hello, alright. Update po pa sa Captain kung saan po ay maraming mga taga-showbiz ang gusto natin bahagi dito. Lalo na yung mga gusto sa ating dates. Eto na naman tayo guys. Ang kaya Alden Richard. Ito guys may bagong business po sa Alden na pinakayo. This is a very unique guys Alam mo yun na sa lakang yung bahay mo series na napaka-unique sa ngayon at ancient house. Itong McDo na to guys is ganun yung pinatayo ni Alden Richard kay Kuwait. Napaka-unique as in guys. Kakaiba siya. Hindi kagaya ng ibang McDo na talagang makikita mo na McDo talaga siya. Pero ito guys malapit ito sa Santa Rosa, Laguna, kung saan nandun din si Jose Rizal. Diba yung patayo ni Lacamba Laguna kasi yun. Ito kasi Laguna. Patayo ni Alden Richard guys is napaka-unique, napaka-olden style. Kumbaga is ancient na ancient. Pero in fairness ang daming dumadayo dito guys kasi kita kasi nila na bago ang dating ng business ni Alden Richard. Yung bahay or yung disenyo ng business ni Alden Richard guys is napakabago, napaka-unique as in wala kang masabi. Sabihin mo lang siguro nakaiba ito. Pero in fairness, ang ganda. Mas maraming dumayo sa business ni Alden guys. Daming mga netizen ang dumayo dito. Sobrang dami kasi na-appreciate kasi nila yung style ng McDo ni Alden Richard. In fairness naman, sa mga kasama ni Alden Richard sa showbiz, ay naingit sila guys dahil na dun sa nakita naman nila na kaiba yung product ni Alden Richard sa kanya, kaiba yung disenyo niya, tigit sa lahat kaysa si Alden Richard na ang nagmawa ng ganun ng disenyo ng McDo. Nababa, marami din mga netizen na nagsasabi ng story nilang polarize yung ginawa ni Alden Richard kasi nakita kasi nila dito guys na napakahusay mag-isip when it comes sa mga business. Napakahusay din yung umipindi sa mga consumers kasi lahat na mga consumer guys is ini-entertain ni Alden Richard dito sa bago ng business na McDo bagong bukas as into guys. Kita mo talaga yung business natin na halos maraming tao, hindi nawawalan ng tao guys. Kaya nga sabi ng kasama niya sa showbiz na napakasarap tignan o napakasarap sa pakiramdam na yung business ng kapwa mo showbiz ay maraming tao at as in marami guys, hindi ka lugi kasi nga ang gusto kasi nila dito or yung pinupuntahan nila dito yung klaseng building, yung kasing magpaganda sa business ni Alden Wright. Sunod naman yan guys, after that building guys is mas tumami yung endorsement ni Alden Richard sa hindi lamang sa building o hindi lamang sa business, kundi mas tumami yung kanyang business sa ngayon guys at sa endorsement may mga movie. Bukas pa din yung movie ni Alden Richard guys, nilulupo na ng kanyang mga manager. In fairness may bagong leading lady si Alden ayaw natin magbanggit pero sikat din ito guys, sikat siya. Nawala lang kasi siya ng ilang years sa showbiz pero ang katunayan ay sikat siya. Mabait, maganda rin, naka-entertain. At higit sa lahat is may simula sila ni Tatay. Pero ang request lang naman ng girl na to sa kanilang movie is walang kissing scene or walang sex scene kasi nga yung parents daw niya is very conservative kaya ayaw niya ng gano'n. Pero hindi natin maiiwasan yan guys pagdating sa showbiz kasi alam naman din natin na buhay sa showbiz guys is pag walang gano'n, konti lang din kita mo. Pero pag may gano'n, halos lahat ng management sa iyo, tatok sa iyo. Diba? Hindi natin maiiwasan din guys lalo yung mga ganyan na maganda may potential at yung kapartner mo or kapatid mo ay sikat na sikat lalo na pag tinawag na Alden Richard yung kapatid. In fairness naman nito guys wala namang atrasan si Alden. Just go with the flow. Kasabihan nga ni Alden guys,
hanggat may project, sugaban kasi hindi habang buhay may project tayo dahil ang project niyaw. Ang oportunidad na once hindi palagi makapok ang oportunidad sa ating kundi minsan na ang oportunidad na umakatok sa atin. Kaya grab the opportunities. Kaya sa Alden guys, pag may narinig siyang ganyan, di yung mausap-usapan na may mga project o kung sinong leading niya na itatambal sa kanya. Go for it. Go with the flow. Si Yan po ang nagbibigay sa kanya ng buhay. Kaya nga, sa Alden wala siyang inaatrasan. Kaya proud na proud yung mga Alden fans dyan kahit nabigo man si Alden sa pag-ibig. Pero pagdating naman sa kung ano naman dyan, ay nandyan pa rin si Alden. Diba tumayo naman siya sa kanyang sariling paa. Hindi naman niya iniwan yung sarili niya at hindi niya nayaan na magbugbog siya na parang ewan. Kaya na, maraming salamat din. Ay Alden kasi nabuhay pa rin ulit ang kanyang puso at maraming salamat din sa mga suporta na binibigay din ng kapwa niyang artista sa mga fans niya guys. Nadako naman po tayo kay John Lloyd Cruz guys, nung saan naman ay talagang palaaway ka naman si John Lloyd Cruz guys pagdating na yung bang lasing na siya. Ito yung comment ng mga netizen guys na ay John Lloyd Cruz na drink moderate. Don't drink diretso. Kasi nga pag yung alak na kasi yung umiiran na sa isip mo o sa puso mo ay talagang masisira na yung kung mo dyan, mood mo, aaway mo lahat kung ano at naging sensitibo ka guys. Kaya itong si John Lloyd Cruz guys, sipin na nasa kasal sila. Siyempre yung kasal na yun guys, moment ng kaibigan nila. Si John Lloyd kasi guys is barkada ni Sancho. Lahat naman ng barkada ni Sancho na pinagkakatulaan niya ay invited dun sa kasal niya. Siyempre, big thing naman niya yun. Itong si John Lloyd, hindi lang naman dun sa time na yun na wala na nakaimam siya. Marami na palang beses guys na pag nakainom si John Lloyd, nagiging sensitive siya. Kasi nga, ito pala yung sakit ni John Lloyd nung sila pa ni Elena Darna guys Kaya pala din iniwan siya nito ni Elena Darna. Kasi nga, dun sa kanyang ugali na kalasingan, mahilig siyang uminom na dire-diretso, parang wala ng bokas. Tapos lumalabas na rin yung ugali niyan, mainitin ang ulo, o something ganon. Siyempre, iniwasan din. Kung ikaw naman si girl, gusto mo ba yung ganon na baka mapunta pa sa nuluhan yung nangyayari, di ba? Kaya nga iniwasan siya ni Gray, iniwan. Pero pagdating naman guys sa yung bang paniging tapay niya. Walang naman kaso yun sa si John Lloyd. Marunong naman siya magdala. Alam niya naman yung obligasyon niya. Yun nga lang kasi sa kanya, yung ayaw sa kanya guys is yung pagiging, yung palainom niya. Yun yung ayaw sa kanya. Ayaw naman karamihan yung palagi siya umiinom or something na nasusobrahan niya na. Kaya na sabi din ng mga netizen dito guys na si John Lloyd mabait siya. Mabait. Pero yun nga lang, ayaw sa kanya yung palainom siya na hindi niya kaya kontrolin yung kanyang sarili. At alam din naman ng mga kaibigan niya yan guys na tuwing umiinom si John Lloyd, hindi niya nakokontrol yung kanyang sarili. Mga kaibigan din niya mismo guys ang nagsasabi na hindi kayang kontrolin ni John Lloyd yung kanyang sarili pagdating sa inuman na. Kaya nga, mas sinabihan si Robbie na mag-adjust kasi hindi nakainom si Robbie that time. Kung makainom na siguro si Robbie that time guys, wala na. Talagang mag-aaway na sila. Puti na lang at sinabihan si Robbie na pagpadalos-dalos. Kasi iba talaga yung ugali ni John Lloyd pagdating pag nakainom siya guys. Kaya nga si Robbie sinabihan ka agad na huwag niyang patulan.
Di lahat naman ng tao dan guys is nakaingom na eh. Pero si Obi, dahil isa siyang host dun, ay pinalawak niya yung kanyang pag-isip at binigyan respeto yung kasal. Na naman si Janday guys ay binigyan respeto yung kasal. Pero syempre, the damage has been done. Yun kasi yung mahirap. Pag hindi mo na-control yung sarili mo, pagdating sa inuman, ay talagang madadali ka talaga. Masisira talaga yung event dahil dito. Buti na lang guys ay nato ay napakusapan pa si Robbie at hindi naman niya pinatulan si John Lloyd guys kasi alam niya naman mo galing ni John Lloyd dahil magkaibigan naman sila dati. Magkaibigan sila at alam na nila kung ano yung magiging bunga mo sobrang kalasingan ni John Lloyd guys. And pa guys pagdating naman kay Elias na anak niya, so wala naman tayong nasasabi dun. Full support naman si John Lloyd sa lahat ng bagay pagdating dun guys. Wala hindi mo siya pwedeng i-obliga or hindi mo siya pwedeng sabihan. Kasi alam niya naman yung responsibilidad niya bilang isang tatay. Wala ka tuwing masabi pagdating sa anak kasi alam mo naman na alam naman niya yung kanyang ginagawa. Kasi bilang isang tatay, hindi na kailangan obligahin. Hindi na kailangan pagdamutan ng anak. Dahil pag yan ay kinagdamutan mo habang buhay na rin na parang sinabi mo na nakalimutan mo yung obligasyon mo sa iyong anak. Kaya na si John Lloyd sa akin guys ay kumbaga guys is nakakaroon na ng hindi naman sa iyong alitan as in. Nagkakaroon siya ng parang amnesia. Kasi nga, siyempre, pag napainom ka, bukasan nakalimutan mo na yan. Tapos, pag tanongin ka, hindi mo na alam yung ginagawa ko, ano ba to or paano ba po, di ba? Siyempre, napainom ka na iba na yung utak mo. Kaya nga, advice ng mga netizen kay John Lloyd na drink moderate. Hindi yung drink diretso kasi nakakasira talaga yan. Utak mo nalat pag yung ininom mo ay dinala mo sa utak. Dapat kapag uminom ka, pag mong gamihin sa iyong utak. Dapat pag uminom ka, ilagay lang sa tiyan o sa utak. Kaya nga, sana naman din mo next time, be careful naman kasi hindi lahat ng bagay kaya kanilang intindihin. Sa mga fans po natin dyan na palagi nanonood sa ating update, maraming salamat po sa inyong panonood. At like and share naman po yung ating video. Saka sana naman po ay wag po tayo mag-skip sa ating ads. Yan po yung ating paborito sa lahat yung ating ads. Saka always think positive guys and always trust in the Lord. Dahil ang positive ay nagbibigay ng good vibes sa ating lahat. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.